Pangyo minimo Marcos be, kung di nakaganahan mo serbisyo, ay lamit tudloy og bisyo. Ana ba? Grabe yung mukha ng tao na yun. Buangyo. Grabe yung mukha ng tao na Alam mo, anong ibig sabihin nung sinabi niya? Yung hindi po makaintindi ng Bisaya. Nakikiusap daw, translate ko nakikiusap daw po siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Kung hindi na daw po masaya si PBBM sa pagsiservisyo niya, wag lang daw po silang turuan ng bisyo. 'Di ba? Hangyo daw siya, wag daw siyang turuan ng bisyo o sila. Ang tanong dito, si PBBM ba tinuruan ka ng bisyo? Kumpara mo yung pagmumukha mo sa mukha ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Ikaw yung adik. 'Di ba? Kitang-kita naman, 'di ba? Ikaw yung adik. Mukha mo pa lang, oh. Mukha kang, hindi man ako mapanghusga sana pero tangina mukha kang snatcher, man. Ayan na. Pinapalabas niya po dito sa kanyang video na tinuturuan siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang siya. Marami sila. Tinuturuan sila ni Pangulong Bongbong Marcos magbisyo. Yung pagpupulburon. Kasi gumaganon siya eh. Diba? Ngayon, kung titingnan natin yung bunganga mo, wait lang ha. Pangyo minimo Yan. Marcos be, kung di nakaganahan mo serbisyo, ay lamit tudloy og bisyo. Ana ba? Oh, ano yun? Anong bunganga ito? Oh. Sa kakapulburon mo, nasira yung panga mo. Nasira yung ipin mo. Oh. Ayan, nananawagan po tayo sa NBI mga priya na sana po aksyonan po itong tao na to kasi pinapalabas niya po na ang Pangulong Bongbong Marcos nagtuturo kung paano gumamit ng bisyo or pulburon. 'Di ba? Ang kanya pong pangalan ay yan. Oh, Joven Bragat. Yan po yung kanyang pangalan. Okay? Kasi tinuturuan daw po siyang magbisyo ng Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Kaya nakikiusap daw siya kung hindi na daw gusto ni PBBM na magserbisyo o nawawalan daw po ng gana si PBBM, nakikiusap na wag naman daw po sana silang turuang magbisyo or magpulburon. Oo. Kung titingnan po natin yung pagmumuka, ayan po yan. Palagi pong tabingi yung bunganga. Diba? Yung bunganga pa lang po, tingnan nyo. Halatang gumagamit ng pinagbabawal na gamot. 'Di ba? Ang pangalan niya po ay si Joven Bragat. Lagot ka ngayon, boy. Sana po aksyonan po ito ng NBI kasi kagabi po kahapon yata 'yon. Nagbigay po tayo ng reaksyon patungkol doon sa nagpapakalat ng peking bigas. Okay? Nagpapakalat ng 20 pesos na bigas ng mga madumi. Hindi pa naman po na-implement yun eh. Pero advance na po yung mga DDS. Naglabas na agad ng 20, maduming 20 kuno na bigas. Sinulatan nila. Tapos nilagay doon, may 20 na agad ng bigas. Madumi po yung bigas na yun. Pagkain ng aso. Tapos pinapalabas nila na yun daw po ang ipapamigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos si Atty. Claire ay nagsalita na po, mananagot itong mga tao na nagpakalat ng 20 pesos na bigas, yung madumi. Hindi pa na-implement eh. Tapos kayo meron na agad. 'Di ba? Ang kakapal nyo. Grabe kayo mag-fake news. Kaya ngayon ay mananagot kayo sa batas. 'Di ba? Paninira yung ginagawa nyo. Kahit anong gawin ni Pangulong Bongbong Marcos, masama pa rin sa inyo. Noong mahal pa yung bigas, nagre-reklamo kayo, naghahanap kayo. Nasa na yung murang bigas? Naghahanap kayo, di ba? O ngayon, binigay sa inyo ng Pangulo. Anong nangyari? O yung tanong ngayon, anong nangyari? Nagreklamo pa rin kayo. Di kayo satisfied, sasabihin nyo, bakit Visayas lang? Bakit Visayas lang? Ngayon, may 20 pesos na bigas, ilalabas pa lang po. Ilalabas pa lang.
Tapos magulat tayo sa TikTok, Facebook, may mga naglabas na ito daw, ganito daw kadumi yung bigas na ilalabas ng Pangulo. Diba ang kakapal ng pagmumuka? Grabe. Oh, ito yung naglabas eh. Pero, ito po yung naglabas ng maduming bigas. Binuran niya po ngayon yung post niya. Pero huli na yung lahat. Boy! Huli na yung lahat. Nag-viral kasi yung post mo eh. Oh, paano na yung engagement natin yan? Ay, naku po. OFW po ito. Uuwi po itong luhaan. Maniwala kayo sa akin. Alin yung pinost niyang bigas? Ito yung NFA rice. Alin yung pinost niyang bigas? Hindi ko pala na-save dito. Pero yan po yung si Ruel Alpeche Jaba. Siya po yung nagpakalat ng fake news na ngayon, nagsisi na. Binuran niya. Sige, post pa. Nag-viral ka tuloy. Yun yung gusto mo, di ba? Ngayon mga pre, sana po itong panibago nating kulangot na nireaksyonan ngayon, itong kupal na to, yan, sana po ma-aksyonan din po ito ng ating gobyerno. No, kasi pinapalabas niya po sa bidyong ito, yan, na siya daw po ay tinuturuan ni Pangulong Bongbong Marcos na gumamit ng pulburon. Ulitin natin yung video para klaro. Muangyo minimo Marcos be. Kung di nakaganahan mo serbisyo, ay lamit tudloy og bisyo. Ana ba? Diba? Kung hindi na daw gusto ng Pangulo na magserbisyo sa Pilipinas, wag naman daw po sana siyang idamay. Wag turuan daw ng bisyo. Tinuturuan daw eh. Kung iintindihin mo po yung sinabi niya, pinapalabas niyang tinuturuan siya ng Pangulo. Sila! Mukha ka naman bangag. Manalamin ka nga. Kapal na mukha nito. Grabe, men. Eto na. Sana po, no? Ito po ay tutukan ng NBI, itong pagdakip sa kutong lupa na to. Imbestigahan po sana ito, no? And then pag napatunayan, damputin na yan. Basta pinapakilala ko po sa inyo, siya po si... sino? Siya po si... Joven Bragat. Yan ha, tandaan nyo po yung pangalan, baka kakapit bahay nyo yan. Kung alam nyo, ay kahit sa akin ay message nyo kung saan yung address para yung mga detalye na to maibigay po natin. Tutulong po tayo sa gobyerno natin, di ba? Tutulong po tayo. Pag-initiative din po tayo bilang mga kapwa Pilipino. Kapwa ko Pilipino, mag-initiative po tayo na pag may nakita po tayong hindi maganda, fake news, katulad nito, report po natin. Okay? Sa ating gobyerno. Diba? Ngayon mga pre, bigyan po natin ng reaksyon itong isang, dito. Itong, isang, ni Sara Duterte. Ito muna, bigyan muna natin itong, ng Caloocan. Itong patuloy na paglaki ng kahirapan dyan sa Caloocan, mga pre. Ito, papakita ko po sa inyo. Ayan. Kung titingnan nyo, basahin po natin This data indicates that Caloocan had the highest poverty incidence among families in Metro Manila at 3.2%, followed by Navotas at 2.4% and Manila at 1.9%. On the other end, Makati had the lowest poverty incidence at 0.2%, with San Juan and Taguig also reporting low rates at 0.4% and 0.5% respectively. Yan. Kung titingnan po natin dito, sino po yung naging mayor ngayon dyan sa Caloocan? Si, hindi malapitan. Siya po yung nangunguna. Paano kasi? May record pala nun niya ng di umano'y ng gahasa ng babae at di umano'y tumitira ng pulburon din. Paano mo mapapangalagaan yung lugar kung isa kang mahilig sa chicks?
Di umano, meron po itong ginahasa. Yung kanyang mga, may isa pa nga eh. Diba? Tapos, di umano, nagparehab daw po ito. Nagparehab po si hindi malapitan. Diba? Hindi malapitan, nagparehab. Ayan, yung Caloocan, sa pamumuno niya, nagkaletse-letse po. Lalong tumataas ng tumataas at dumadami ng dumadami yung mga mahihirap dyan. Bakit? Yung iba kasi dyan, nagra-rugby, gumagamit ng pulburon, mga illegal, diba? At hinahayaan lang po ng kanilang hari dyan. Ayari. Di nagkaletse-letse na. Pero kung si Mayor Trillanes yung mamumuno po dyan sa Caloocan, ay naku po, titino po yung Caloocan. Tingnan mo yung Makati panghuli. Di ba ang gagaling ng mga binay? Kaya yung isang binay sa alyansa, suportahan po natin yan. Ayan kung si Mayor Trillanes po ang, uupo na bagong mayor dyan, gaganda po talaga yung Caloocan. Nakikita ko po yan kasi si Mayor Trillanes ay para po yan sa mga Pilipino. Hindi po para sa mga adik, hindi po para sa mga China, diba? Hindi po para sa mga Chinese. Pro-Philippines po yan, si Mayor Trillanes. Ayan Ayan, suportahan po natin mga pre. Ngayon mga pre, bigyan naman po natin ng reaksyon itong isang issue patungkol dito kay Sara Duterte. Ayan, pag-usapan po natin ito mga pre. 4 million to 6 million confidential funds inilalabas linggo-linggo sa security officer. Ayan grabe no. Linggo-linggo yan. Ang lumalabas pinakamataas 6 million. Sana all. Basahin po natin Manila, Philippines. Sinabi ng Special Disbursement Officer ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte nitong Lunes, Nobyembre 25 sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na naglabas ito ng 4 million hanggang 6 million ng confidential funds linggo-linggo para ibigay sa security officers sa Vice President Security and Protection Group. Grabe no? Laking pera nito. Pera ng mga Pilipino napupunta lang dyan sa yung alam mo na okay lang naman magkaroon po ng security si Sara Duterte, pero yung sobra-sobrang nakabantay sa kanya, parang magsasayang ka lang ng pera dyan. Di lang parang, talagang magsasayang ka. Diba? Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara kaugnay sa paggamit ng confidential funds, sa ilalim ng OVP at DepEd, sinabi ni Edward Paharda na noong 2023 ay gumamit ang DepEd ng 112.5 milyong halaga ng confidential funds. Anya, nagwi-withdraw siya ng 37.5 million mula sa isang branch ng Land Bank of the Philippines sa DepEd at i-release ito linggo-linggo kay Dennis Nolasco. Ayan Si Nolasco Anya ay isang security officer na inilagay ng isang lachika ng Vice President. Ayan security group. Sa security officers lang po kami nagdi-disburse niyan. Wala na pong iba. Hindi po yan buong 37.5 million na ibibigay sa kanya. Mostly weekly po yan. Weekly po. Nagre-range po sa 4 million to 6 million weekly. Ani Fajarda. 37 million. Magkano yung withdraw? Eto na. Nang tanungin kung paano ginastos ang confidential funds,
Sinabi ni Fajardo na si Nolasco ang nagdi-disburse ng confidential funds. Hindi po kasi ako expert yan. Si Nolasco po. Siya po kasi ang gumawa niyan. Siya po kasi ang gumawa niyan. Sinabi ni Fajardo. Samantala, tinanong ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang auditor mula sa Commission on Audit kung tama bang sabihin na ang Special Disbursement Officer ay maaaring hindi gawin ang kanyang tungkulin sa pagdi-disburse ng public funds batay sa presidential decree 1445. Sagot ni State Auditor Gloria Camora, yes po, Mr. Chair. Since siya naman po yung nakaperma sa certification. Sa kaparehong araw, sinabi naman ni OVP Disbursement Officer Gina Acosta na wala siyang kinalaman sa 700 acknowledgement receipts ng 125 million confidential funds disbursement noong 2022. Pinirmahan ito ng walang kaukulang signatures dahil tinurn over umano ang kabuuang halaga nito sa isang La Chica ng Vice President Security Protection Group batay sa instruksyon ng Vice Presidente. Ito po yung hindi masagot-sagot ng Vice Presidente, mga pre, ano. Pag ito yung pinag-uusapan patungkol sa confidential funds, nagki-create po siya ng another issue para yung mga Pilipino mapukusan yung kanyang bagong pakulo. O, 'di ba? Bagong pakulo, doon daw mag-focus. Katulad noon, bigyan ko kayo ng example. Etong si Sara Duterte ay talaga namang gigilitan sa liigang Pangulo or di kaya papatayin. Pinag-usapan itong confidential funds. Pero nung hindi na mapakali si Sara, gumawa ng eksena. Oo, magigilitan sa liig yung Pangulo o di kaya papatayin yung 3 tao, malalaking tao, papapatay niya. 'Di ba? So yung atensyon ng mga tao napunta doon sa ginawa niyang issue. And then yung confidential funds medyo bumaba. Di masyadong napapag-usapan. Doon natutuwa si Sara. 'Di ba? Pero dahil sa kabubuhan po ng ating Vice President, lalo po siyang lumagapak doon sa kanyang kinreate na issue. Lalo po siyang napahiya. Imagine, magbabanta ka, ipapapatay mo yung Pangulo? Tama ba yan? Nasa tamang kaisipan ka pa? Diba? And then, nung nagsawa yung mainstream media sa issue na to, sa patay-patay na yan, sa gilit-gilit na yan, bumalik na naman sa confidential funds. Napapag-usapan na naman. So, ang nangyari, naging doble tuloy yung problema ni Sara Duterte. Diba? Wala, hindi pinag-isipan eh. So, yun lang mga pre, no? At wag po nating iboto yung mga padapa, walang laban. Suportahan po natin ang alyansa. Ayun kanina nandun po kami sa Pangasinan. Talagang ang daming tao kahit wala po doon ang Pangulong Bongbong Marcos pero dinumog po, no? Yung mga kakampi ng ating Pangulo. Nandun po silang lahat. Ayan. So maraming salamat po. Yun lang po muna yung ating video. Ayan bago po tayo magtapos ang ating video ngayon, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page, mga pre. Ayan libre po mag-follow. And syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, yun lang po muna yung ating video. Kita-kits po tayo sa susunod na video.